What's up mga kabilang? Ang ganda naman ito, wood calendar. Pero syempre, hindi natin to ginawa. Dinala to dito para ipa-repair. Dahil may naputol na dalawang sabitan ng date. Yan. Mukhang sinasabit lang yung mga number of days dito. So dahil purong kahoy to, kumuha din tayo dito sa ating retasong kahoy. Magaan lang ang kahoy nito pero matigas yan. Yan. Hindi mo to basta mababali. Kahit magaan na klaseng kahoy ito. Hindi ko lang alam kung anong klaseng kahoy ito nung natira ng tatay sa kanyang mga ginagawang airgun. Actually, meron tayong matigas na kahoy dito. At mabigat talaga to, matigas na matigas to. Parang bakal yan. Kahit tuktukin mo yan, talagang matigas yan. Kaso hindi ako dito kumuha dahil mahirap namang maglagari. Matibay din naman itong retaso nating plywood. Umulat umaraw yan, hindi nasisira. Hindi to basta mababali. May pagka makunat din to. Hindi ko lang talaga alam kung anong klaseng kahoy ito. Marami ditong kahoy, actually maraming naiwan ng tatay na kahoy na kagaya nito, matitigas. At meron din na malambot, makunat na kahoy na hindi tinatanggap sa planer. Pakita ko sa inyo kung anong mga kahoy pa ang katulad dito na nandito. Mas malaki siya dito. Ito, maiksi lang to. Mga natira sa mga ginagawang airgun. Yan. Pero marami pang naiwang buo ang tatay dito. Nandito sa gilid, inipon ko yan. Tingnan natin guys. Itong isang to, may balot siya na alkitran. Pero dinala ko sa planer. Ito ata hindi tinanggap ng nagpe-planer dati kasi madakta daw so. Tsaka makunat. Tapos, ang dami dito, siguro more or less 20 to. Andito, mga naiwan na gawaing airgun. Dami niyan. Kulang-kulang siguro 20. Tapos may isa pa ditong mahaba. Dito sa ilalim, yan. Siguro mahigit yan 2 metro. Mahaba yan guys. Hindi ko pa makuha kasi nakapatong yung mga bakal. So, gamitin na lang natin tong ating nilagari sa retasyong plywood. Simulan na natin. Siyempre, sukatin muna natin ng caliper kung ano ba yung kapal nitong mga sabitan na to. Yan. Tingnan lang natin kung gaano kakapal din yung ating gagawin. Yan. Okay na. Yan guys. Nakikita kaya? 2 cm. Saktong-sakto siya na 2 cm. Saktong-sakto sa So, ganyan din ang ating gagawin. Yan, 2 cm siya lahat. Standard size. Sakto talaga. So, simulan natin. Wala tayong gamit guys. So, meron lang tayo barena o drill. Kaya papaikotin lang natin to dito sa liha ng ating grinder. Hanggang sa makuha natin yung 2 cm. Binala lang natin sa barena. So, dapat lang siguro nating pantay. Kumuha tayo ng clamp dahil ang hirap magliha. Ganito lang to, papaikotin lang natin ng papaikotin, papantayin natin. Kailangan pantay siya para maganda naman tingnan. At hindi mahalata na palit na siya. Yun ang ating goal dito, hindi mahalata na napalta na siya. Kaya tuloy lang natin to. Sa iba guys, may nabibili sa Lazada. Meron talagang ginagamit para sa mga ganito. Meron drill bit na para sa ganito. Tutusok mo lang yun sa kahoy. Paghugot mo, buo na. Yun lang, kailangan paayon sa haspe ng kahoy. So, dapat hindi pa kontra. Kasi kung iko-kontra mo yun sa haspe ng kahoy, pag bunot mo nun, mabubuo siya pero hindi siya matibay. Madali siyang mababali. Kasi kontra sa haspe. Dapat paayon sa haspe ng kahoy.
Kung patayo yung haspe, patayo din yung pagdidrill mo. Pag hugot mo nun, buong-buo siya, matibay rin siya. Dapat yung haspe makikita mo sa pinakadulo sa pinaka-point ng stick na gagawin mo. Hindi mo dapat makikita sa gilid na may mga haspe-haspe. Hindi yon, mapuputol yon. Katulad nito, nilagay ko to ayon sa haspe. Yan guys, sinubukan ko yung makapal na liha ng ating grinder. Hindi obra kasi magkakaguhit-guhit, kaya binalik ko na lang sa dating liha na 120 grit. Tsagaan na lang natin hanggang sa makuha natin ng kapal na kailangan natin. Hindi pala to 120 grit. Nasa 200 ata to. Hindi siya makapal na makapal. Kumbaga parang pang liha mo lang talaga siya bago mag-finishing. So, hindi na ako gagamit ng ibang grit. Ito na lang kasi nakabala naman sa grinder. Umiikot-ikot yan. Makinis pa rin yung kalalabasan yan. Hindi na natin kailangan gumamit ng mas mataas na grit o yung mas pampakinis o pang finishing. Okay na yan. Ganito lang hanggang sa kuminis ang ating ginagawa. So, nilagay ko sa gilid yung bala ng grinder para magbe-bend siya. Kasi medyo lumalaban din tong bala, itong liha. Maganda rin yung lumalaban para makinis yung kalabasan. Kaya nilagay ko sa pinakadulo. Since manipis na to, kunin lang natin yung kapal na kailangan natin na 2 cm. Siyempre, yung pinakadulo niyan, yung unang magiging 2 cm, yan. Pero, yung malapit sa puno o sa ulo ng ating drill, makapal pa yan. Kaya, lilihain pa rin natin yan hanggang sa magpantay silang dalawa. Kailangan pantay. Tutuloy lang natin. Yan.
At ito na guys, nagpantay na siya. 2 cm, medyo sa bandang dulo, konting-konti na lang, millimeter na lang yan. Pero okay na yan. Mahalaga ay at least almost same na yung size. Millimeter na lang yan. Okay na yan, ganyan. Hindi na natin pakalihain kasi baka naman mapasobrang liit. Kailangan sumakto lang din dun sa salpakan. Konting pakinis lang. Okay na talaga. At ito na ating lalagyan. Bali, tanggalin lang natin yung nakasalpak. So, hindi to pwedeng basta katirin, masisira yung ating mismong wood calendar. Kaya, i-drill din natin. Kunin lang natin yung size. So, unahin natin yung medyo mas maliit na drill bit. Then, papalitan natin ng medyo malaki pag hindi magkakasya itong ating sasalpak. At yan na nga guys na drill na natin. Dahan-dahan lang ito malumanay kasi baka bumaon. So masakto naman. Salpak mo. Meron tayong biniling mighty band. Yan. Ito na lang ating gagamitin. Lagyan lang natin ng sapat na mighty band. Yan. Then, ididikit na natin tong ating ginawa. Yan. Madikit na madikit to guys. Kahit pa sabitan na niya ng mga numbers, hindi na to basta masisira. Basta wag lang ihahagis ng mga bata o naglalaro ng mga bata. Hindi yan masisira. Baka nga mauna pa itong mga original kaysa dito sa ating replacement. Maganda yung ganitong klaseng calendar pero medyo hindi ko siya trip. Kasi maganda naman siya naka-display sa wall pero every month maglilipat ako ng mga numbers. Lipat-lipat ko yung mga numbers every month. Medyo trabaho, ayoko naman ng ganun. Okay na ako sa calendar sa cellphone. At maraming salamat sa inyong panonood. Please subscribe. Thank you mga kabilang. Bye-bye.